So doon ako, sir, pumasok. I-train ko sila ng 5 days and after 5 days, pasok ulit kami. So, katulad nun, sige nga, isa-isahin natin. Yung mga tinyente mo, mga company commanders mo, anong state ng ano nila nun, mga panahon na yon? Pag-assume mo. Siyempre, sir, Kwan, nung minute ko sila, mahilig kasi ako mag-meet, sir, every day. Pero nung first meeting ko sa kanila, andun yung confidence nila, sir. Confident pa rin sila, pero nandun din yung kaba at takot. Kasi nga nabugbog na, sir. Ang isa pang challenge dun, sir, 7 lang kami sa main battle area, sir. Ako, S3 ko, sir. Alpha Bravo Charlie Company Commanders, Scout Platoon, at saka may isang XO. Hindi ako na-replenish ng officer, sir. Kasi yung other kong officer, yung kalahati ng officer ko nasa Bilo na. Wiya, sir. So sabi ko, sa akin kasi, sir, I make do of what I have. So sila lang ang mayroon ko. So sabi ko kay S3 at saka sa mga company commander, sige, balangkasin natin ito. We cannot wait for the reinforcement coming from our mother unit, which is 8ID, but we can already work on what we have. So dahan-dahan yan, sir. Nung nakita ko sila, sabi ko, magagaling naman tong company commander, sir. Kasi you just have to mentor them, sir. Kasi hindi naman din talaga yan kagad, sir, maging magaling na eh. Parang tayo din lang yun, sir, eh. May titingnan kang somebody. So, yung prior knowledge ko, sir, being the commandant, nagtuturo tayo ng joint operations, na-apply ko yun, sir, sa kanila. So, dinahandaan ko yun, sir. Pagbalik namin, ang problema, sir, nung nabigyan na kami ng sektor, mabagal pa rin kaming mag-move. So, yung challenge ko, kasi sinabihan ako ni Sir Namon, matagal kang mag-move. Kasi, di ba, pakiano mo lang, di ba, kanya-kanya kayong sektor, di ba? Kanya-kanya kaming sektor, sir. Ang problema, sir, yung sektor ko, pinakapangit, yung malapit sa lawa, wala akong roads. So, talagang kakamay-kamay namin, sir, yung building to building. Kasi hindi ko magamitan siya nung una ng tangke. Kasi hindi ko maipasok yung tangke. Dahil malapit sa lawa, malambot. Hindi, sir. Walang daan. Tapos, slanting siya. Kasi, di ba yung Marawi, sir, patag. Tapos yung paganyan, sir, akin. Yung pinaka-left mo, sir, ng Joint Task Group Musang, nabigay sa 63rd. Yun yung medyo challenging yung terrain. So, nung una, sir, kinausap ko naman yung tropa, sir. Pero parang, ang nakikita ko doon, parang pag kinakausap ko, sir, blank ba sila? Ang isang tumata kasi, sir, nakasama ko kasi itong mga wakay, eh. Naging sundalo ko yan yung nasa 8ID ako, sir. Matapang sila. Kaya nga sabi ko, may Balanghiga episode tayo, eh. Sino yung Balanghiga warriors at that time? Kayo. Waray is another breed of warriors. Doon mo sila kinuha para ma-motivate ulit. Warriors kayo. And you do not, huwag nating kalimutan yung ginawa ng ninuno ninyo against a superior force. Hanggang ngayon, the Balanghiga episode in our history is an history of bravery and courage. Bolo-bolo lang sila nun, sir. Kayo, a living example, may baril tayo, may baril sila. Doon ako nag-umpisa, sir. Kaso nung una, sir, naabutan ko kasi doon, yung tropa nasa unahan, yung battalion commander, sir, nasa likod, TCP. So, although okay naman yung mga bata, sir, kasi mahilig akong mag-lecture, sir, sa drawing, may mapa man. Mabagal talaga kami, sir. So, sabi ko, kasi every night, sir, pag nandun ka, wala kang dull moment kasi nag-iisip ka eh. Ano yung next ko bukas? Kasi may i-assault, sir, si Musang. Kasi hapon-hapon nandun kami sa kanya eh. So may task ka, sir, every day. So ganun pala yung ano ni Sir Page noon. So every day may task yung bawat unit sa area niya. Mayroon kaming after battle review, sir, ng hapon, doon na rin niya ibibigay yung tasking mo kinaumagahan in relation to the other tasking of the battalion nearer to you and the other joint task groups. And actually, ang bottom line kasi nun, para siyang race naman na race to the finish doon sa lake, di ba? Ang problema kasi niyan, sir, kung magdikit-dikit kayo, 4 kami sa task group Musang, dapat magsabay-sabay kayong mag-forward, sir, hindi mauli yung isa. Kasi hindi niya mapaplangkan yung batalyon. So dapat, pag mag-abante kayo, sir, by pacing, na makakasabay lahat. Hindi kami pa nakakasabay, sir.
yung 63rd. So, ang sabi ko, siguro yung lead from the front, nung battalion commander ako sa 32nd IB, kailangan ko siyang gawin, sir. So, may isa kaming i-assault, sir, na building. Ito, war story to. Oo, sir. May isa kaming i-assault. Pero everyday kasi ang gera, sir, sa Marawi. Mamaya tayo dun, sir, sa final na kuwan. So, everyday, sir, pag may ina-assault, sabi ko sa mga tropa, sige, sasamahan ko kayo, yung main effort na kumpanya. A-assault tayo, sir. Mag-a-assault tayo ng, sasabayan ko kayo. So, yun, sir, habang nag-a-assault yung kumpanya, sinasabayan ko sila. So, nung napansin ko, sir, na pag nandun ako, yung fighting confidence ng tropa, sir, buo. Kasi yung battalion commander niya nasa harap. Pero ang risk nun, sir, mataas din sa part ko. Of course. Kaya nag-form din ako doon yung security ko, sir. Kasi sabi ko, yung mga war movies na nakikita ko, so nag-create ako, sir, ng photographer lang talaga siya, combat photographer. Sabi ko, pitikan mo lang lahat. Kaya marami akong picture dyan, sir, ng Marawi video. Buti Yes, naman. Yes, sir. Pwede kong i-share sa inyo, sir, later. Oo. So sabi ko, ikaw photographer, ikaw radyoman. So nakumpleto ko, sir. 5 lang sila, sir. 4 ang kasabay ko o 3 ang kasabay ko at any one time. Command ko pa ko. So pag nag-a-assault, sir, yung batalyon, kasabay ko pag may kinukuha. So pag may nakuha, sir, ang style doon, pag may kuha na building, pag may makuha ka na building, sir, hindi, pinago ko yun, sir, kasi nakita ko sa kanya, nag-innovate ako, sir, innovate nga kami. So pag may nakuha ako, sir, yung nag-assault na kumpanya, standby siya doon, i-protect niya, yung second company, sir, na nag-supporting effort, i-sandbag niya. Para matulong yung kumpanyang nag-assault. Kukunin niya yun, sir. Area na niya yun. Kaya pala... Kaya mabilis kami, sir. Meron akong nag-assault, yung supporting effort 2 ko, sir, siya yung nagsasandbag. Yung supporting effort 1 ko, sir, siya yung nagsasako-sako. Ba't kailangan mo mag-sandbag as with every building? Kasi, sir, pagka in-RPG ka, bubutasin niya ulit yung building mo. So, para matirhan mo, sir, di ba, sir, pag nakagain ka ng foothold, you fortify your foothold. Ganon So, pala kagaya nito, sir, yung mga salamin na yan, isa-sandbag mo siya, para nang sa ganun, ma-occupy mo siya. Para kung sakaling balikan ka niya sa gabi, sawa siya dyan na bira sa'yo, sir, medyo buhay ka. Yanig ka lang. So, yun pala si innovator mo doon. Yun, Yes, sir. Ganun, yun yung sir. innovation mo talaga. So, sabi ko, nung nakita namin, sir, na nag-work yun, so, iniikot ko yung kumpanya. Kung Charlie ngayon, sir, nag-assault, bukas iba naman. So, ang naging linear yung progress mo Yes, pala. sir, naging linear. Tapos, hindi ko winala doon, sir, sa main effort, supporting effort 1, supporting effort 2. Wala lang akong reserve, sir, kasi wala na akong tao. So, ang reserve ko, sir, yung cook na lang, yung mga kwan. And then, afterward, sir, niya, nakita ko rin, sir, na nag-i-improve yung NCO. Kasi pipito nga lang kami, sir. So, pinulong ko, sir, lahat ng mga key NCO. From first sergeant. Kasi yung sergeant major ko, sir, naiiwan sa Kanaw, eh. Kasi siya yung 2 ko pang officer, sir, yung XO ko, at saka yung S4 ko, at saka S1 pala, nasa Kanaw. Sila lang yung nagbibigay sa amin ng supply, tsaka yung sa admin, sir. Yun, sir. Basta maraming budol lang, sir, pag umaga o hapon. Sige nga mo, ano nga natin, kasi parang military history, ano to eh. Paano naging role ng very responsive na supply system sa Marawi? Yes, sir. Logistics system. Actually, sir, yung logistic system sa Marawi, kung in terms doon sa, wala ka nang hingin, sir, except for conserved weapons, maraming bala. Wala lang tayo nun, sir, nag-indiman yung 50 caliber, binalik yung 90 RR. Ito pala, sir, ang innovation ko dyan. Anyway, andito na rin naman. Yung 90 RR ko sa Sulu, pati 50 caliber ko, since ako pa naman ang battalion commander nila doon, for the duration of 1 month, kinokontrol ko, sir, through cellphone yung 32nd, nagkukumanda ko in person sa 63rd. Hindi ka pa nirelieve Hindi pala ako sa 30 nag-relieve, sir, seconds. sir, boy. Kasi sabi niya, baka bumalik ka pa, Mon. So, sabi ko, okay, sir. So, yung mga naiwan ko dun, sir, since na-train din natin sila sa 32nd, they can function kasi naka-active defense. Sabi ko dun sa S3 ko, ibiyahe mo, i-take life natin.
wala akong mahiraman, wala akong makuhang 90 RR na sir kasi na-distribute na eh. Mm. Kasi may dalawa akong 90 RR sir sa 30 second. May tatlo akong 50 caliber. Kasi gaano kakailangan yung 90 RR tsaka 50 cal no ng mga panahon na yun? Kailangan sir, lalo na pag nag-a-assault. Kasi babasagin mo muna yung building eh. Tapos talagang pagka nag-defense naman sir, kailangan mo din yung 50 caliber. Kasi yung cruiser weapon doon sir, na-realize natin na bumalik ka doon sir sa old traditional World War I, World War II. Mm. Kasi ang operation in urbanized terrain sir, babalik ka doon sa wars na mga yon. Hindi nga lang naipasa sa atin yung TTPs. Hindi, may isang interesting na ginawa ka kasi doon na parang among the commanders kasi parang ikaw yung may solid appreciation ng defense, active defense eh. Yes sir. Di ba? Pwede mo explain mo yun? Yung active defense sir, pag may nakuha ka ng area sir, yung area na yun is staging ground mo for another area. So yun sir, while ginagawa namin na pang bait, dito kami, pumuputo kami, ginagapang namin sir yung isa pang area. Hindi kasi ako, ang napansin ko kasi doon sir, pag mag-a-assault sila, bagbagan nila, waswasan nila. Mm. Eh syempre yung kalaban sir, maghantay-hantay lang. Pagkatapos ng waswas, alam na nila, ang sunod nito, tropa na. Ako sir, hindi. Yung pag may alam ba, nakuha ko tong building na to sir, yung building na to sir, hindi ako magpa-pattern. Mayroon pa rin akong pumuputok sir, para hindi ako malapitan. Pero yung main effort ko sir, kinaumagahan, gumagapang ako papunta doon sa ibang building. So yung action nila nandito, while me sir, papunta ko doon. So lahat ng defensive position ko sir is my platform for another assault. You made yung nakuha mong positions as a platform. A platform sir, para doon ako mag-assault ulit. Mm. Hindi yung ididepensa ko siya. Ididepensa ko lang siya sir sa isang gabi. Mm. Kasi very fluid pa yan eh. Hindi pa natin alam kung anong gagawin niya. So ngayon, para hindi niya ako ma-pattern sir, tutusukin ko ulit yung next ko. Mm. Nang hindi madaling araw. Minsan sir, nag-a-assault ako ng tanghali. Hindi ako nagpa-pattern. Mm. Basta kaya ko sir siya i-assault at nakalatag yung plano ko. Hindi kasi ako nag-a-assault sir nang walang kaplano-plano. Very, very deliberate sir. Yun yung nakuha ko doon. At saka ang isang importante dito sir, maliban sa pagiging battalion commander ko, nag-i-estray ako kay Sir Pahi, naggumagawa ako sir ng concept sa gabi. Mm. Para ma-integrate yung Air Force and other component. Kasi yung staff ni Sir, hindi man CGSC. CGSC graduate kami. So pagpupuyatan ko yan Sir sa gabi, nung CGSC kasi Sir at saka nung sa PMA, parang sa akin lang, parang may expertise ako sa paggawa ng concept of operation Sir. So, yung appreciation mo ng combined arms, ng application ng combat power, live na live mo ginagamit Yes, gabi-gabi. Live na live ko yan, sir. Tapos winawar game ko din. Ngayon kasi, sir, sa Marawi, di nung nakapasok na ako, sir, yung ganun. May minsan dyan, sir, na yung kami lang ang naka-recover ng patay. Kasi, swerte ko din, sir, ba? Sa akin napunta yung ESG. Napunta yung? Sa akin napunta yung ESG, sir, galing sa Lawa. Binikabira namin sila. Pumasok sila? Talagang, ano yun, sir, hindi siya, sir, main encounter, pero encounter siya. So, sabi ko, binikabira ko siya, tapos, nung nakita ko rin yung mga patay, naawa ako ba? Kasi, kasing mukha din natin. Parehas lang, sir, na Pinoy. Ilan na nakiya niya? Ang nakiya ko nun sa kanila, sir, na-recover ko, 7. Nakabangka? Nakabangka, sir. Tapos sunog, may nasunog na isa. So, ang ginawa ko doon, sir, ito siguro, sir, but sorry this is part of just combat operation. So, in-accord ko sila, sir, ng kano. Kaya lang, dila ko, sir, sa CP. Doon sa rear ko. Pinisita ni na Trident. Tinext ako, sir, lang, kasi meron man kaming Viber group, sir, doon eh. Sa buong Marawi Commander. Sabi doon sa Viber, for the first time, sir, naka-recover na tayo ng live na body. Ng body. Bakit noon? Hindi, sir. Ganun pa rin, sir. Nahuhugot, nalilibing. Nahugot nila. But for the first time, sir, hindi ko rin alam, sir, kung para sa akin yun. Pero nung enkwentro na yun, sir, na-recover namin sila. Anong buwan yan? Mga August, sir. August. Nung kasagsagan, sir. Sabihin, June, July, wala tayong nare-recover talaga ng mga... Wala, sir. Walang ganun. Mm. Ngayon, sir,
may mga congratulatory pa. Tinake ko yun, sir, na ano, dito ko pwedeng i-turn yung mindset ng batalyon. So, nilagay ko yung mga bangkay, sir. Pina-check ko ngayon kay General Pamonag, kay General Bautista. Pumunta sila, sir. Kumbaga, may media mileage din, sir, na this is our progress. Para din, sir, side-off sa kabila na let's already stop this. Kasi ito kayo, oh. Saan nyo sila napatay? Nakaland na sila o sa Dalawa, bangka sir. pa? Oo, sir. Putukan, sir, ba? Ayos ah. May pumasok kasi, sir. Sabi ko, okay yan. Sige, punta kami doon, sir. Umaga yun, sir, eh. Nagkakapi-kapi ako. Ayos yan ah. Brig kagad ako, sir. Punta kami doon. Sabi ko nga sa iyo, sir, eh, kung battalion commander ka, feeling mo, tenyente ka pa din, eh. Kailangan Oo, eh. sir. Yun, sir. Tenyente ako ba? Masaya ako. Not because masaya ako na may napatay kami. Because I'm saddened, sir, pa rin. Always yan, sir, pag commander ka. Because these are just pure fellow Philippines. Pero yun, sir, na-change yung mindset ng batalyon. Sige nga. Pero, pwede mo bang explain kung kailan mo na sense na to-turn around mo na yung attitude ng batalyon? Yes, sir. Bali, ano yun, sir, eh. Nung may na-recover na kaming mga killed sa kalaban, tapos nakaka-forward na rin kami ng as is, nagbago yung mindset ng tropa. Parang ang feeling namin is we are moving forward and parang naka-rebound kami dun sa previous debacle ng unit ng mga nakaraang araw o nakaraang buwan. So it added to the confidence of the troop na kaya rin pala naming mag-move forward. So, ang isa pa doon na nakakatulong, I let my commanders, including me, to be at the front kung may ina-assault. So, parang feeling namin, we also are able to redeem ourselves from the previous debacle. So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, nakakapag-occupy kami ng new buildings, nakaka-recover kami, and then masaya, naging masaya yung atmosphere, nawala yung kaba, because we are already in the upper hand. So, ang feeling namin, kasi dati, sir, parang naano rin kami, ang feeling namin, parang yung ibang unit, ang feeling ng batalyon, sir, maliban dun sa Nalomokal, na down din, na yung 63rd, medyo ganun-ganun. Pero nung nakarecover kami, sir, ng ganun kadami, and then, nakakukuha kami ng mga buildings, tumaas yung confidence ng tropa. Hanggang wala na kaming maabantihan, sir, kasi yun na yung ang nasa harap namin, nakuha na namin, sir, yung 70 meters, yung bago mag 70 meters na wide area. Talipapa kasi yun, sir, na malapit sa dagat, nasunog. Ito yung padyan. Ito yung padyan, sir. So yung padyan na yan, sir, yung sector ko, yun yung, bago ko madiretso, sir, yung sector ko, may 70 meters wide ako, na mga 200 meters long na kailangan naming i-cross. So, nung napunta kami dun, sir, lahat natenga except sa akin. Natenga din, except sa akin, sir, nagmumove ako. So, nandun ako, sir, sa sagad, yung edge ng Padyan Market, bago ko i-cross. Yun na yung sabi ni Sir Pahin na, Mon, pagplanuhan mo ito, kung paano mo i-cross. Kasi, ano ba yung strategic value ni Padyan Market? Kung hindi kasi namin makross, sir, hindi mag-aabante. Kasi lahat kami na-halt. Kasi unassailable na, sir, sa part ng 1st SRB. Kasi yung 51st IB, sir, na nasa kanan ko dati, nabugbog din. So, nag-atras din sila. Parang kami rin, sir, ba? So, kaya natuwa ako dun, sir, dahil yung tropa, uy, tayo na ang nasa prentera. Umaabante na tayo. Very confident na kami, sir. Tapos, sir, doon ko na-realize na you have to employ the available asset that you have. Dati, sir, ayaw nilang gamitin yung 76, yung 76, sir, yung 70, yung parang yun yung pinakatangke natin, sir. 76 mm. Tsaka yung 21 gun, sir, na meron yan, sir. So, lahat ng tangke, sir, ng army, kinuha ko, yung hindi ginagamit. Tapos, sabi ng tropa ko, sir, hindi natin magagamit. Magagamit natin yan. Gagawa tayo ng daan. So, dun sa sector ko, sir, yung bago mag 70 meter open position,
nag-engineer ako doon, sir. Kinausap ko yung Corps of Engineer. Gawa natin ng daan. May daan man, sir, doon, pero ganito lang, pathway. Oo, oo. Ngayon, binuldos ko yun, sir. Pababa. Tapos tinambakan ko hanggang naibaba ko yung tangke. So, fully gamit mo si Yes, engineers, sir. Gamit armor, artillery, pati yung ano, sir, pati yung air asset. FA-50 o... Yes, sir. FA-50. Kasi ako, sir, purposive ako na hindi ko siya gamitin kung hindi ko man siya kailangan. Kasi hindi man, sir, yung FA-50 sa ibang sektor eh. O sige nga, for the benefit ng mga GSC students, sige nga, isa-isahin mo nga paano mo minaximize for that key objective na Padyan Market makuha mo because otherwise, kasi tumatawag din si Sir Corlinon eh. Yes, sir. Wala pang moment. Tumatawag eh. So sige nga, ikwento mo nga paano mo minaximize yung bawat element nung ano. Nag-start yan, sir, nung bumisita si Sir Anyo. Kasi lahat, sir, nag-halt dahil wala lang ma-forwardan. Mm. Tsaka pag nagpo-forward, sir, talagang heavy casualty din. Pati kami sa baba. Hindi man ako pwedeng dumaan, sir, sa Lawa. Dahil September na to, di ba? September na yan, Ah. sir. Late August, early September, sir. So, ang ginawa ko dun, sir, gumawa ako ng joint concept of operation kung paano kukunin yung harap ko. So, integrating, sir, yung FA-50, Mm. yung available asset, Mm. yung synchronization of delivery of fires, yung kanan ko puputok kasi wala akong leftmost, sir. So, yung leftmost ko, sir, ang unit na nandun, yung SWAG, in-integrate ko siya sa plano. So, may main effort, supporting effort, may timeline, synchronization, matrix, kompleto parang si GSC, sir. Pero hindi ka pwedeng humiram ng tropa na dun sa mga LRR, Hindi, SR, sir. wala na. Ikaw lang Kasi talaga to. kanya-kanya, sir. Hindi pa naman nila tapos yung kanila. Hindi sila pwedeng Ay. mag-swing sa amin. I see. So, kami, sir, ang main effort. Yung Joint Task Group Musang, main effort. Ang main effort ni Joint Task Musang, si Innovator. Mm. So, hindi, sir, si First SRB kasi wala siyang access, sir, na bumaba. Mm. Ako lang talaga, sir, kailangan kong i-cross yung 70 meters area na yon. So, in-integrate ko yan lahat, sir, pati firepower, yung FA-50 support. Masabi natin, sir, yung C o lawa dahil nandun yung may paint attack din doon, sir, Mm. para madrobe. So, mamaya, sir, pwede kong ipakita yung concept. Andyan pa rin naman sa akin. Oh. Ang mga target ko, sir, sinumaan, bagsak, mugis, yung sulo pa din. Kasi karamihan, sir, sa unit na doon, galing kaming sulo. Mm. So, pag ginawa ko yung target, whether you like it or not, alam ng tropa kung ano yung sinasabi mong objective sinumaan. Because they have been there to sulo. Mm. So, moniker lang ba, sir? Recall siya. So, paggabi, sir, ginagawa ko siya. Pero ang palaisipan ko, sir, paano i-cross yung, yung 70-meter line? So, ganun, sir, ang ginawa ko, gumawa din ako, sir, nagpahanap ako ng gumawa ako yung Angry Bird ng Ranger. Sa amin nag-start yan, sir. Hindi naman sa pagkukuhan sa Ranger. Ang ano ko kasi dun, sir, gumawa ako ng pagkalaki-laking lastiko, yung tirador ba? Nilalagyan ko ng molotov yun, sir. Sinusunog ko yung harap na building after ng 70 meters. Pero wala pang walang resistance doon. Meron, sir, paggabi. Hindi mo siya, may snipe kasi, sinubukan ko eh. Tinamaan ang ulo na tropa eh. Yung sumilip na sniper, namatay yun, sir. Tinamaan siya dito. Dito o dito? Kaya sabi ko, live, sabi ni Al Xiao, sir, ito, nakita ko din si Al Xiao, sir, sabi niya, sir, mamamatayan kayo dyan pagka hindi nyo naayos yung plano. At pag namatayan kayo dyan, sir, may tendency na balikan ang tropa, mamamatay din. Dahil Sir ba? Dahil may sniper, sir. Yun din ang tinitingnan kasi alam ko din namin, sir, yung importance nun sa Maute. Pag na-cross namin yun, sir, dire-diretso na kami. Yung buong Joint Task Force Marawi. Dire-diretso na yun, sir. kasi pag parang yun yung natural na barrier lang barrier na siya, sir. doon din sila nakasalalay na ito yun yung final defense nila, more or less. Yes, sir. Kaya nire-relievoan nila yun, sir, 24/7. I see. Meron sila dito yung pag ganun, sir, meron sila dito, yung parang port dito, sir, nakita kami, meron din sila dyan. So, ito, sir, yung port dito, yun yung objective ko, parang tawid ako, pag ganun ako. Pag ganun kami, sir, lahat sa lawa. Mm. So, hanggang pag may pumunta ako ng Trident, sir, may nadaanan akong hardware. Sabi ko, marami ditong yero,
Tapos ano sir, mga 2x2. So sabi ko, magawa ako ng hulmahan sir ng lagayan. Yung hulmahan sir, kung saan lang yung haba ng yero. Mm. So ginawa ko siya sir na hulmahan para bagsakan lang ng ano. Yun lang muna ang idea ko sir, bagsakan ng sandbag. Kung magwi-withstood siya sa sandbag, kaya naman sir. Kasi kailangan ilang layers ng sandbag yon para Hindi, RPG ano. Parang ano yun sir, mga 3 meters na gano'n, gagawa ka nun sir ng mga 20. Pagdugtong-dugtungin mo, tapos lagyan mo ng sandbag. Ilang layers ng sandbag? Isa lang o Mga 4 sir. apat talaga para kahit Oo, RPG? sir. Dati sir, 3. Pag RPG naman, medyo mahilo-hilo ka, pero parang mamamatay ka din. So, sabi ko, apatin natin, baka medyo matibay-tibay. Tapos yung principle sir na pag in-M203 tayo, ano pwede maka-withstood? Kasi pag ganun man ang blast ng M203, sabi ko, lahat ng mga pinto dyan sa area, kunin. Yun yung pagpatong namin, sir. Kaya pala sa picture mo parang ikaw lahat nanguha ng picture ng mga door doon sa pati tangke mo pinaglalagyan mo sir. yata Parang ganun, sir. Yun na, sir, na-integrate ko na. Pinisend ko yun, sir, sa Pinisend ko siya sa Trident, kay General Pamonag. Sir, this is how the Joint Task Group Musang will cause this. Kasi hindi ko naman yung plano, sir. I am planning it with the support of all the Joint Task Force. Kasi hindi ko naman siya, sir, kayang ako lang. But, sir, siyempre, yung bubuno no na mag-assault kami. Pero, siyempre, sir, yung concept natin ng American doctrine, you have to involve everyone. Pati yung FA-50. So, actually, sir, sabi ko sa tropa, palagi ko silang, yung mag-assault, sir, yung Scout Platoon at saka yung Charlie, yun yung mag-assault eh. Kasi sabi ko, I will be sending you to assure death. Kaya akala ko ba maganda na yung wall mo? Hindi pa, sir. Mag-assault ka muna bago mo ilatag yung wall. Ganun ba yun? Kailangan mo, sir, maka-assault doon, mapuntahan yun, bago mo ilatag yung laminated sacks. Tapos, yung wall na. Ganun, sir, ang position. So, i-assault muna namin, sir, yung building 10-something. 1040? Sir, kailangan makuha muna namin yun, sir, yung 1040. I-assault mo talaga yun, sir. Na ang sabi ko, pag may tinamaan, iwanan. Ba't ganun? Kasi may tali man. Ano? May tali, sir. Lahat may tali. Para pag tinamaan ka, Okay, yung innovator ka talaga. talihan mo, sir, yung sarili mo ba? So, sa Para pagka yung lahat, sir, ng mag-assault, may tali ka. Para pag natimbuhan ka, sir, hindi ka natatakbuhin. Pwede kang hugutin. ayos talaga. Kasi, biruin mo, sir, kung ikaw sundalo at alam mong matitigo ka, tatalian ka, sa iba-ibang sundalo, sir, ayaw eh. Pero yung tropa ko, sir, in high spirit. Alam mo kung bakit, sir? Sabi ko sa kanila, if we are successful in crossing this 70 meters at ma-establish yung wall, we are the only unit who will do this. In the entirety ng unit. Lahat sila, sir, pare-parehas lang kaming ginawa. Pero itong i-establish natin will define us from among others. With due respect to the other units, pare-parehas lang kami, sir. Pero sa akin, yun na yung mentality ko, sir. Pag nagawa yun ng 63rd, sir, complied ako kay Sir Galvez. Hindi ko lang maibabalik yung confidence ng batalyon. Maibabalik ko yung pangalang 63rd Infantry Innovator. They innovated in Marawi. Hindi ko nga lang alam, sir, kung paano ko